Maligayang pagbabalik po sa Pinas Weather Balita at maraming salamat po sa inyong paghihintay. Meron ho tayo ngayong pinaka-latest na weather update sa lagay ho ng ating panahon. Ang bagyo po na minomonitor natin ang Bagyong Kaloy, tropical depression pa rin po ito na category ngayon. At inaasahan po pagdating po mamayang gabi hanggang sa bukas po ng umaga ng Martes ay magiging isang ganap na lamang po ito na low pressure area. So samahan nyo ako sa ating pinaka-latest na weather update. So ngayon dito muna natin sisimulan po at i-explain ko sa inyo mabuti na kahit po maalinsangan at mainit na panahon ng ating nararanasan, may mga tsansa pa rin po ng mga pagulan bandang hapon at sa gabi. Ang Bagyong Kaloy po, ito po, tropical depression pa rin po. Patuloy po ang pagkilos nito pa west-northwestward over the Philippine Sea. At meron po siyang estimated po ngayon na data o layo, lokasyon, 475 kilometers of Giwan, Eastern Samar. Taglay pa rin po ang hangin na umaabot sa 45 kilometers per hour malapit po sa may sentro at may bugso na 55 kilometers per hour. May pagkilos po pa west-northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. Kung makikita nyo ho sa ating tinatawag na track and intensity forecast po ng Bagyong Kaloy, wala naman po itong landfall scenario at halos wala na rin itong direktang epekto sa ilang bahagi ng ating bansa. Bagamat ang trap ng Tropical Cyclone Kaloy o Tropical Depression Kaloy ay may tsansang makaapekto ng bahagya o kakaunti sa Eastern Samar at Dinagat Islands dahil po sa trap or extension po nito. So may mga tsansa ng cloudy skies, Eastern Samar po, Dinagat Islands at scattered rains and thunderstorms lalo na po ngayong hapon at sa gabi dahil sa extension ng hangin ng Bagyo pong Kaloy. At bukod po sa Bagyong Kaloy, present pa rin po at nararanasan pa rin natin ang malinsangan at mainit na hangin na gagaling sa karagatang Pasipiko. Ito nga po ay ang easterlies. So, ang parte ng Metro Manila, lalabing bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao ay may tsansang makaranas ng mga cloudy skies bandang hapon. Ngayong hapon po at sa gabi, tsansa po mga isolated light rains and heavy rainfall dahil po sa mga local thunderstorms dulot po ng easterlies. Ngayon, silipin at tignan natin yung ating pinaka-live na mapa at aalamin din natin kung may panibagong bagyo ba na magiging kasunod itong Bagyong Kaloy. Kasi naglalabasa ng update ngayon. Actually, may mga nagsasabi meron lang agad kasunod si Bagyong Kaloy kahit wala naman. Well, pang hype lamang yon. Talagang ginagawa yung normally ng ibang mga nagko-content para panoorin ho sila. Pero ito, tignan nating mabuti. Sa ating pong tinatawag na live na weather map, eto po, tignan nyo mabuti mga kababayan, para may ebidensya tayo at nakikita nyo po ng live, hindi yung nahuhula lamang tayo. Makikita nyo mabuti sa ating screen po, ito po, itong Bagyong Kaloy, tropical depression, magiging LPA ito mamayang gabi hanggang sa bukas ng umaga. At tignan natin bandang silangan. Meron po ditong sirkulasyon ng hangin. Ito yung sinasabi natin na low pressure area na nasa unlikely na ang category. Nung nakarang mga araw, ito po yung nasa low chance na category para maging tropical depression o mahinang bagyo. Pero humina ito nung humina at ngayon isang unlikely na category ng LPA. Pag unlikely po ang LPA, anumang oras pwede ang malusaw dahil din sa init po na dulot po ng easterlies. Ngayon naman may mga nagtatanong sa atin dahil nga po nandito na tayo sa tinatawag na transition period from summer papunta po sa rainy season o tag-ulan, tag-init from tag-ulan. Ang habagat o southwest monsoon ay unti-unti nang nakikita ang sirkulasyon unti-unti na nabubuo sa kanlurang bahagi po ng Luzon kanlurang bahagi po ng ating bansa At kung makikita nyo dito yung magsisimula bandang may Palawan area, dito po yung hangin po na yan. Kapag ka nabuo na po ang southwest monsoon, una, magiging mahina lamang ito. So yung tinatawag natin na southwesterly wind flow. Mangyayari yan dahil sa frontal system o hatak ng hangin dito po sa may bandang hilaga ng ating bansa. Diyan po yan. So may mga senyales po o mga sign na napapasok na po ang habagat o southwest monsoon. Yan po yung mga nabubuong bagyo sa may silangang bahagi ng ating bansa na hindi naman din makapenetrate o makalandfall sa atin dahil po sa epekto ng
easterlies o maalinsang hangin na nanggagaling po sa karagatang Pasipiko. So ngayon, ang kinakailangan natin gawin is i-enjoy yung mga araw na kahit papaano yung mainit pa, nakakapag-swimming pa tayo dahil once na magsimula na po ang habagat season, madalas na po no, malagi na mag-uulan-ulan po sa hapon at sa gabi at yung mga bagyo naman halos magsusunod-sunod yung pagpasok sa ating Philippine Area of Responsibility. At minsan kahit walang bagyo, may mga pag-uulan. Napapadalas o mapapadalas na rin ang mga local thunderstorms lalo po sa hapon at sa gabi. So ngayong Mayo ho, no, ngayong May, nasa 1 hanggang 2 bagyo ang ating mamamonitor at nakakaisa na tayo yung bagyong Kaloy, pangatlong bagyo sa 2026 at pangunang bagyo sa Mayo. Ngayon namang 2026 po, nasa 19 hanggang 20 na bagyo ang ating estimated na mamamonitor. Pero lahat po yan ay hindi naman malalakas, hindi din mahihina. Halo-halo na po yan, may malakas, may mahina. Depende sa weather system na mag-aayon sa atin pong panahon. Tignan nyo mabuti, ito pong bagyong Kaloy na ito. Actually, dapat nga po ito magiging LPA na agad dahil sa sobrang init. Ang naging resulta po sa sobrang init dahil sa easterlies, etong bagyong Kaloy hindi makalakas-lakas. Kung nakita nyo, level 2 na category lamang yung pinaka-max niya, which is yung tropical storm na category. Sa pagiging tropical depression, mahinang bagyo, pasalamat ho tayo sa Diyos dahil hindi yan lumapit sa parte ng Eastern Visayas. Dahil po kapag lumapit yan, kahit yan po is tropical depression o kahit maging LPA yan, yung trap or extension ng hangin yung makakaapekto. So ano ba yung magiging direktang epekto kung sakaling lumapit etong bagyo dito sa Eastern Visayas bago po malusaw o mawala o maging low pressure area? Yung trap extension ng hangin, yang umiikot ho na yan, tinatawag ho natin yan na spiral clouds. Yan yung merong impact na nagpapaulan sa mga direktong lugar na naaabutan at natatamaan ito. Kaya nga po sinabi ko, bandang Eastern Samar at Dinagat Islands ay apektado ng trap or extension po ng hangin ng bagyong Kaloy. Bagamat hindi naman instantly agad-agad yan mararanasan dahil meron tayo yung tinatawag na warning lead time, kailangan na lamang maging alerto at maging handa yung mga kababayan natin dyan. Ngayong hapon po, may mga tsansa ng maulap na kalangitan at sa ibang bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao, nararamdaman at nararanasan yung mga pag-uulan. Lalo na kahapon, kahit maalinsangan sa parte po ng Metro Manila, ilang bahagi ng Eastern Visayas at Mindanao, may mga pag-uulan pa rin nararanasan. Dahil sa local thunderstorms dulot po ng easterlies at eto nga pong bagyong Kaloy. Sa ngayon, nating to worry sa malakas na bagyo, wala itong magiging impact. Ang gusto lang natin magkaroon ng mga pag-ulan. Pero syempre, alam naman natin kapag ka ito'y naglandfall o ito'y lumakas ulit, no, yun is magiging problema. Pero huwag kayong mag-alala mga kababayan ko, hindi na ito lalakas at malulusaw na ho ito pagdating po bukas hanggang sa mga susunod na araw. Yan po muna ang ating pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon.